Magandang araw mga kaibigan. Dalawang pag-usapan natin ngayon. Yung tungkol sa biyahe. Lumipad na ang Pangulong Marcos papuntang San Francisco, California, mag-attend ng 30th APIC Summit. Okay, may dalawang posibilidad. Itong si Finance Secretary Jokno, may sinyalis na baka papalitan na siya. Then, pangalawa, yung posibilidad na manonood na naman ng F1 car race si PBBM habang nasa Amerika. Okay. Unahin na, bago ko talakayin ang detalye niyan, gusto ko humingi ng tulong. Konting tulong na lang dahil malapit nang maka 1,000 subscribers itong kaibigan ko. Olivia Canoy Balandang. Salamat sa mga nag-subscribe na. Sa mga hindi pa nag-subscribe, please lang. Ang link ng channel ni Olivia Canoy Balandang nasa description box ng video na ito. Pakiclick naman. Asawa siya ng dati kong tauhan, Master Sergeant Paulino Balandang. Malapit na siyang maka 1,000 subscribers. Okay. So ito, unahin ko yung F1 car race bago yung posibleng mapalitan si Secretary Jokno. November 15 to 17, nasa US po ang Pangulo. Yung mag-attend nga ng 30th Asia Pacific Economic Council Summit. Okay. Nagkataon, November 17, may F1 car race sa Las Vegas, Nevada. Nako, malapit lang yan. May eroplano. Ito, nagtatanong lang, bantayan natin kasi sa tingin ko, na-addict ang Pangulo sa mga ganyang maluhong hobby. 2022, kauupo pa lang niya habang bumabagyo sa Luzon. Nako, lumipad ang Pangulo kasama ang kanyang unang ginang at iba pang mga party niya. Nandun, nanonood na ng F1 car race sa Singapore 2022. Itinago nila sa publiko. Mabuti na lang at may nakapag-post o basta nabantayan. Pinotakti siya ng batikos. When was that? Mga September o October 2022? September ata. Ito, this year, inulit na naman niya. Singapore, kunuhay, mag-attend lang ng ASEAN Summit. Singapore, summit na naman. Mga ilang buwan pa lang, halos 2 buwan lang nakalipas, biyahe na naman. Talagang the most troubled president itong atin. Bantayan natin. Di natin alam. Sa bawat galaw ng presidente, pera natin ang kanyang ginagastos. Okay lang kung ang pera natin napupunta sa maganda. Kung ipapanood lang ng F1 car race, napag-alaman natin sa Singapore car race, 410,000 pesos ang ticket ng bawat isa para sa kanila kasi VIP sigurado yan. Marami sila. Nga naman na siya lang papasok. Nandyan palagi si First Lady, Congressman Sandro Marcos, Speaker of the House, at iba pa. Pinakamababa yan, mga 10 million ang gastos natin every time na manood si PBBM ng car race. So, sana mapigilan niya ang kanyang pagiging addict ng car race at huwag nang magpunta sa Las Vegas para manood. Okay? Additional, bago tayo mapunta sa Finance Secretary na papalitan. Additional information, yung Asia Pacific Economic
Council is composed of 21 countries. Importante ito para sa akin. Kaya maganda na mag-attend siya dyan. Ang members ng APEC is Australia, Brunei, Canada, Chile, China, Hong Kong, Indonesia, Japan, South Korea, Malaysia, Mexico, New Zealand, Papua New Guinea, Peru, the Philippines, Russia, Singapore, Taiwan, Thailand, US, and Vietnam. So, maraming ASEAN countries na nandyan. So, tignan mo yung Pacific Ocean pag ganyan, no? Nag-letter U. Yan, yung mga countries na nasa Pacific Ocean, member nitong APEC. And, maganda nito, 85% of our trade nandito sa APEC area, Asia Pacific region. Kaya maganda na nandiyan ang Pangulo at okay naman yung hangarin niya na maghikayat ng foreign investments. Kaya lang problema, kakaunti ang nahihikayat na investors. Ito, may record ako palagi. Record ito ng Central Bank. Noong 2022, sa ASEAN, yung ASEAN 5, Pilipinas ang pinaka mababang foreign direct investment. Meron tayo is $9.4 billion lang. Ang Thailand is $10.2 billion. Malaysia, $15.3 billion. Vietnam, $17.9 billion. Indonesia, $21.4 billion. And Singapore, $140.8 billion. So, halos lahat ito, member din ng APEC. So, bakit itong mga ASEAN neighbors natin, ang tatas ng foreign direct investments nila, tayo kakaunti? Dahil mahina po tayo. Una, kulang na kulang ang ating supply ng kuryente. Pangalawa, paiba-iba ang government policies. Walang continuity. Tapos yung ease of doing business. Napaka makuti o napaka tagal ang proseso pagkandak ng business sa Pilipinas. Kaya kahit buwan-buwan pa magbiyahe ang presidente na mag-attract ng foreign investments, pag hindi naayos itong sitwasyon sa ating bansa, wala rin. So, good luck Mr. President sa iyong trip. Sana huwag kang manood ng F1. Okay, punta tayo sa isa pang issue, yung sa send of ceremony. Nako, kapansin-pansin nila doon, binanggit pa ni PBBM sa kanyang speech na newest member of our team, Batangas Representative Ralph Recto, who is joining us this trip. Bakit kasama ang Congressman Recto? Hindi naman niya sana trabaho yan. Kaya lang, economist kasi si Congressman o dating Senador Ralph Recto. Economist. Tungkol sa ekonomiya ang pag-usapan doon. Baka matutuo na yung bali-balita na ang susunod na Finance Secretary will be Ralph Recto at liligwakin na si Finance Secretary Benjamin Diokno. So, saan naman mapunta si Diokno? It's either tuluyan na siyang ligwakin dahil sa nawawalan na ng tiwala si PBBM kay Diokno. Or magko-concentrate na lang si Diokno sa Maharlika Investment Corporation as chairman of the board. So, ganon ang mga haka-haka. So, tignan natin kung anong development kasi nagtataka ako bakit kasama si Congressman Ralph Recto. Habang wala ang Pangulo, of course, ang ating VP Sara
ang OIC sa ating bansa ngayon. Siya ang acting president. Okay? So, akala ko si Tamba ang, I don't know kung sumama ba si Speaker Romualdez. Parang hindi naman. So, bantayan natin. Baka manood na naman ng F1 car race itong ating Pangulo.